Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang wastong pagkapasya. Ang wastong pagkapasya. Paano ba dapat tayo magpasya at gumawa desisyon sa ating buhay bilang Kristiyano? Maganda po sabi po rito ng Biblia sa Kawikaan 3:5-6, sabi roon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ngayon po, ang maganda pong larawan dito kung paano ang mga Kristiyano noon ay nagtiwala sa ating Diyos, hindi po nanangan sariling nilang karunungan. Sa halip sila po'y umasa sa paggabay ng Diyos, ay kanila pong ginawang pagpili ng papalit kay Judas bilang apostol. Nagsabi po ng mga pamantayan si Pedro ukol dito sa mga Gawa 1:21-22. Dapat po, isa sa mga kasama nila sa buong panahong kasama nila ang Panginoong Yesus. Wala nang bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. At dalawa po kanilang binanggit, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas. Ngayon pa, ultimong desisyon ng pagpili ay iniwan po nila sa ating Diyos. Kaya mali katakataka na sila po ay ilang araw din na sama-samang nanalangin, na maaaring kasama ang pagpiling ito sa kanilang panalangin. Sa verse 24 po, sila ay muling nanalangin para sa pagpiling ito. Binigyan po ni Pedro sa verse 16 na ang pagpili ng kapalit ay pawang pagtupad ng sinasabi na kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa magitan ni David. At ikatlo mga minamahal, katlo, ayon sa verse 26. Sa pagitan po ni Matias at Jose, sila ay nagpalabunutan. Inayaan po nila ang Diyos ang magpasya kung sino sa dalawa ang narapat ng kapalit ni Judas. Kaya minamahal, kung tayo po ay gagawa ng desisyon at ipagayahin ang mga apostol, tayo manalangin sa ating Panginoon at ating po hingin ang kanyang gabay. At iba silisikin ang Biblia para sa posibleng paggabay ng ating Diyos. At iba hayaan ang ating Diyos na gumawa ng ultimate desisyon at kapasyahan para sa atin. Maraming salamat po.